tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin. So, Grabe. Di lang tao sa kalye, pati yung emosyon ng tao. Nakita nila kung gaano kabaluktot yung sistema natin ngayon. Iniwanan nila yung gagawin nila. Luto, labahan, hugasan, alaga, kung ano man yung trabaho, iniwanan nila para makisuporta, ipakita yung pagmamahal kay Tatay Digong. Yun yung What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin ay Issue ng Bayan. Ating pag-usapan today is March 29, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Grabe yung kahapon na nangyari, no? Historical. Grabe yun. Grabe. Maraming salamat muna doon sa lahat ng mga viewers natin abroad, pati na rin dito sa Pilipinas, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga OFW natin na laging tumututok, laging naghahanap ng mapapakinggan patungkol dito sa issue ng bayan natin, itong kay Tatay Digong at pati na yung mga iba pa. Maraming salamat po sa inyo, na-appreciate ko po yung ginagawa ninyo para sa akin, sa channel natin, at pati na rin yung pagsuporta nyo kay Tatay Digong. Paki-double check naman kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe na lang, at para doon sa mga bagong pasok natin dito sa channel natin, paki-subscribe na lang po. Paki-click po yung bell icon, katabi ng subscribe icon, at paki-click din yung all. Yan. Pag-click ng bell, lalabas yung all, paki-click na lang po. Nang sa ganon, lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Okay. At sana wag di kayo mag-skip ng ads at isang like and share naman po. Maraming salamat po. At okay na tayo doon sa like and share na yun. Pero din tayong join membership dyan para doon sa mga gustong mag-share ng blessing at gustong mag-join sa membership natin. Maraming din salamat po. At meron din po tayong Gcash dyan para po sa inyo. At kung sino man yung gusto mag-share ng blessing, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, simulan na natin to. Pasensya na, medyo paos. Masakit yung lalamunan ko. Kahapon, birthday ni Tatay Digong. Historical, ginawang berde ang paligid dahil yung mga tao nakasuot ng berde na damit. Talagang grabe yung tao. Nakita nyo ba? I'm sure napanood nyo sa dami ng nag-upload kahapon. I'm sure all over the world. Hindi lang sa provinces, hindi lang sa metro, hindi lang sa Malacanang, sa Liwasan, Bonifacio, hindi lang sa Tagum, sa Davao, pati na rin sa ibang bansa. Grabe, ganun yung pagmamahal. Di ba? Ganun yung pagmamahal na ipinakita ng mga taga-suporta ni Tatay Digong. Ganun. Ganun. Yan ba yung masasabi niyong masamang tao? Di ba? Pero bago yan, batiin muna natin itong mga member natin dito sa Joe Malone TV. Lorna Tuvera, Florina Dacumos, Queen Ono, Rose Enriquez, Mary Jane Tabuada, Dina Majos, Bongo, Lorna, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, Lito Javier, Manik Sangko, at pati na rin si JU Production. Maraming salamat po sa inyong lahat dun sa pagpasok nyo dito sa atin. Di ba? Kahapon, grabe yung tao. Grabe yung pagmamahal. Yan ba yung masamang tao? Di ba? Lagi ko sinasabi dito, kung yan masamang tao, si Rodrigo Roa Duterte, ang ating former president, ni isa walang lalabas dyan. Totoo yun. Pero putang ina. Di ba? Nakita nyo kung gaano kadami yung tao. And I'm sure napanood yan sa iba't ibang channel. Ganun yung suporta. Ganun yung pagmamahal na ipinakita sa pagsuporta kay Tatay Digong. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagkamali na kayo ng binunggo para kayong bumangga sa pader. Diba? Para kayong bumangga sa pader to the point na akala nyo na nakamit nyo yung victory, yung tagumpay, hindi nyo lang alam. Mas lalo pa kayong lumagapak sa lapag at humandusay. Diba? Ganun ang banat nila eh. Binanatan nila si VP Inday Sara. Pinuwa nila si Tatay Digong. Kita nyo naman, obvious na obvious, di ba? Obvious na obvious kung ano yung atake. Alam nyo yan, di ba? Alam nyo kung ano yung ataking ginawa doon sa mga Duterte to the point na ganun sila kalakas. Kaya parang ganun na lang din yung ganti na ginagawa nila. Di ba? Talagang simulat sa anak, sa mga kapatid, hanggang sa kay Tatay Digong, hindi ako naniniwala kasi na
masamang tao si Tatay Digong eh, di ba? Hindi ako naniniwala dyan dahil kung yan ay masamang tao, wala ni isa, walang lalabas dyan. Tandaan niyo yan, di ba? Pero ang dami. Talagang sobrang hindi bayad dyan mga yan. Kusang loob yan. Bili mo, mag-aaksaya ka ng oras. Ilang oras kang lalabas. Nasa kalye, nasa kalsada, manonood, makikiisa. Di ba? Sasabihin mo, bayad? Hindi yan bayad. Di ba? Kusang loob yan. Suporta ang tawag dyan. Suporta at papakita ng pagmamahal kay Tatay Digong. Ganun kagrabe. Meron tayong mga hinandang video rito. Mga iilan-ilan to. Tapos bigyan natin ng reaction. Shoutout sa inyo lahat mga kayo na. Kahapon kasi, nakapag-upload ako ng isa. Tapos sumibat na ako. Sumama ako doon sa lokal. Dapat, iyan nyo, bale, sa susunod, doon tayo pupunta. Sa Mindanao, sa Davao. Pagka mayroong mga rally-rally. Pupunta rin tayo dyan. Dito ako pumunta kay lokal, kay Isko Moreno. Kasi ito yung medyo malapit-lapit. Saka yung kaya ng budget. Di ba? Ito muna, panoorin muna natin itong nangyayari. Ito yung salubong. Salubong to. Grabe, di ba? Salubong to. Grabe, oh. Tingnan mo kung gaano kadami, oh. Tingnan mo, puro cellphone, oh. Di ba? Puro pagmamahal lang yan, mga kayon. Ganyan yung pagmamahal. Yan yung sinasabi nila na masamang tao. Tingnan mo naman yung mga tao nasa labas, yung mga willing pumunta dyan. Digos City pala yan. Grabe. Ayan, no? Hindi mo na nga matanaw nung naglalakad, eh. Sobrang dami, eh. Hindi na siya makaagpas. Di ba? Grabe yung pagmamahal. Ito yung regalo kay tatay. Ito, historical to. Ika-80th birthday ni Tatay Digong. Tingnan nyo naman, no? Yung mga pagmamahal. Yan ba yun? Diba? Diba, ginusto nyo yan? Diba? Ginusto nila yan, eh. Diba? Ginusto nila yan. O, harapin nyo kung ano yung magiging parusa ng taong bayan, hatol ng taong bayan para sa inyo. Total, ginusto nyo yan, di ba? Dinala nyo sa Tatay Digong dyan, akala nyo nakakuha nyo yung victory, pero kung tutuusin, napaganda pa nga. Napaganda pa. Ang laki ng sakripisyo ni Tatay Digong, biri mo, matanda na yan, pero bayan pa rin ang unang inisip niyan. Grabe, oh. Digos City, maraming salamat sa inyo. At I'm sure hindi lang sa Digos City, di ba? Sila BP Inday nasa Dahig. Siyempre doon sila magse-celebrate. Malamang nabigyan ng ano yan. Siguro nabigyan ng visit na maganda-ganda yan kasi birthday ni Tatay Digong, di ba? Baka pinagbigyan sila dyan. Malamang kompleto sila doon. Hindi natin alam kung sino yung nandiyan dyan, pero eto, sa probinsya, ito, Davao del Norte, I'm sure mayroong mga kanya-kanyang sinetap yan na mga nag-organize para sa birthday ni Tatay Digong. Siyempre, yung family, nandoon yan. Malamang, di ba? Kaya, grabe. Ganitong klase, yung ginawa nila, di ba? Hinayaan nilang lumabas ang hindi lang tao sa kalye, pati yung emosyon ng tao. Nakita nila kung gaano kabaluktot yung sistema natin ngayon, di ba? Kaya may mga hiling si Tatay Digong at sana mapagbigyan natin ngayong birthday niya. Mamaya sasabihin ni VP Inday Sara yan. Ito naman, Kapalong, Davao del Norte. Tatay Digong. So, Grabe. Sir, bakit emotional po kayo, sir? tungod kay nakita namo ang proyekto ni Kuya Digong. Wala mi katilaw sa proyekto ug wala siya na imong presidente.
gikan sa iyang paglingkod, nahimo siyang mayor sa Davao, nya nangandoy gyud mi nga siya mahimo nga presidente tungod kay murag among paglantaw tan-aw dool kayo sa mga tribo. So karon paglingkod niya presidente, nakita gyud niya namo ang tabang ni presidente Digong sa kabukiran. Nakita namo ang karsada, eskwelahan, unya ang mga MPE nahawa dito sa among kabukiran na peaceful among barangay gupitan tungod kang Tatay Digong. Mao na nga kahilak ko sa ako emosyonal tungod kay nasiya karon sa laing nasod unya gusto gyud unta namo mga mabalik siya diri sa Pilipinas. Labi na diri sa Davao del Norte. Kay siya among mahal nga presidente sa among lungsod sa Kapalong. Siya gyud naka-peaceful, nakabag-o sa tanan mga tribo. Eskwelahan, naidok ka among mga katribo. Naay maestra, nanay mo nga maestra, nanay engineer, tungod sa mga tabang ni Presidente Digong sa kaniadto nga siya pay presidente. Unya na zero balance ang among hospital. So mao na nga karon nga panahon dako kayo among kabalaka sa atong presidente Digong. Ang hangyo gyud unta namo nga siya makabalik makauli diri sa Pilipinas. So kana lang dako kayong pasalamat nga iya birthday karon hinaut nga malipayon siya sa iyang pagka-preso karon. So hangyo namo sa panggamhanan nga hatagan og hustisya ang nagserbisyo maayo. Kana lang. Salamat tayo, sir. Yes. Salamat, sir. Alam niyo mga kayon, maraming galit kay Tatay Digong. 'Di ba? Lalo-lalo na yung mga nasa kapila. Maraming galit kay Tatay Digong. Sa kabila, meron, 'di ba? Meron, alam niyo 'yan, meron. Pero ito isipin niyo, pansinin niyo. Every time na si Tatay Digong ang topic, every time na si Tatay Digong ang pinag-uusapan, every time na magsasalita si Tatay Digong, bakit marami ang nagiging emotional? 'Di ba? Kahit ako, 'di ba? Kung nanonood kayo sa akin ng mga simula nung March 11, hindi ako nakatulog, di rin kayo nakatulog, 'di ba? Nag-search tayo sa Facebook, sa mga platforms kung ano na nangyari, nakikibalita tayo. Bakit pag si Tatay Digong ang topic, si Tatay Digong nagsalita, nagiging emotional yung kausap o yung nagkikinig o yung nagsasalita? Nagiging emotional, 'di ba? Yan ba yung masamang tao? Yan ba yung gusto nyo ipakita? Di ba? Na yan, dinala nyo sa ICC. Kala nyo, kayo natuwa. Pero yung buong bayan nagsasakripisyo. Kasi ganun yung pagmamahal nila kay Tatay Digong. Nagiging emotional, hindi yan bayaran. Di ba? Kung lahat yan bayaran, putya, ang dami niyan. Di ba? Makakaya ba nila yun? Hindi nga nagbabayad ang mga Duterte. Kahit nga kami, hindi naman kami nababayaran. Pero okay lang kasi andi dito kayo, nakasuporta kayo sa akin, di ba? Yung views, yung hindi nyo pag-skip ng ads, okay na ako doon. Actually, okay ako doon kahit wala na magbayad sa akin. Di ba? Si Tatay Digong, pag nagsalita si Tatay Digong, yung ginawa niya, talagang alam mo, tagos sa puso. Malaki na tayo. Hindi na tayo maluloko dyan. Alam na natin kung sino yung nanonolongges, kung sino yung alam natin sinungaling, na nagsasalita lang, bolero lang, mabulaklak lang yung bibig. Pero pag si Tatay Digong, alam mo, tagos sa puso kahit gaano kakatigas yung puso na yan. Di ba? Ang daming umiiyak pag si Tatay Digong yung nagsasalita. Di ba yung farewell niya na noong 2022, yung bumaba siya bilang natapos yung termino niya. Di ba? Kita mo kung gaano kadami yung naging emotional, nag-iyakan. Yan ba yun? Hindi tanga yung mga tao. Hindi tanga yung mga taga-suporta ni Tatay Digong na to the point na maluloko sila ni Tatay Digong gaya ng gusto nilang palabasin. No. It's just that na talagang marami at totoong tao si Tatay Digong at marami yung nagmamahal sa kanya. Kaya ganun. Ganun yung nagiging reaction. Di ba? Feelings na kasi yung magsasabi sa'yo eh. Papuso yung magsasabi sa'yo. Kung gaano kasinsir yung tao, kahit gaano katalino, kabobo, katanga, kamangmang, regardless kung ano man yung IQ mo, di ba? This time, puso na. Puso na yung
makikinig, puso na yung magsasalita at higit sa lahat, puso yung nakakaramdam pag si Tatay Digong yung nagsasalita. O si Tatay Digong lang yung magiging topic nyo, yung pinag-uusapan nyo. Di ba? Nagiging emotional pa rin tayo. Kasi ganun natin kakilala, ganun natin kaalam na ito si Tatay Digong talagang totoo. At wala itong inisip na kung hindi taong bayan, prinsipyo, at saka sakripisyo. Diba? Totoo naman eh. Totoo yun, mga kayon. Grabe yung pagmamahal natin kay Tatay Digong. Sobra-sobra. Ang susunod po ay sinabi sa akin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong huli naming pagkikita, meeting sa loob. Sinabi niya, sabihin sa inyo, sabihin sa ating mga kababayan na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng kanilang mga guest candidates. So, tulungan niyo po ako isa-isahin kasi noong nakaraan ay nakalimutan ko yung isang pangalan. So, isa-isahin po natin ang kanilang mga apelido. Una po ay si Senator Bongo. Pangalawa ay si Senator Bato de la Rosa. Ang sunod po ay si Senator Attorney Jimmy Bondo. Ang susunod ay si Senator Attorney J.V. Hinlo. Ang susunod ay si Senator Attorney Raul Lambino. At ang pamuli po ay ang ating kaibigan, si Mr. Senator Philip Salvador. Yan po ang candidates ng PDP. At ang kanilang mga guest candidates ay unang-una si Senator Attorney Rodante Marcoleta. Yes. Si Senator Attorney Vic Rodriguez. Senator Pastor Apollo Kibuloy. At ang panghuli ay si Senator Dr. Richard Mata. Pinasok na nila si Mata, 10 na. Sabi niya kasi, nagplano sila ng mga kampanya bago siya dinala. Sa pilitang dinala dito sa ICC detention, meron silang mga plano ng mga iba't ibang rallies para sa mga senators ng PDP laban at kanilang mga guest candidates. So sinabi niya, hindi na niya magawang mangampaan niya, tumayo sa stage doon sa Pilipinas at sabihan ang mga supporters kung bakit kailangan natin iboto yung 10 diretsyo at wala ng ibang kandidato na iboto. Kaya sabi niya, ipaabot sa inyo na kailangan niya ang tulong ng mga PDP senators at ng mga guest candidates ng PDP laban. Alam niyo, isa sa mga naisip ko, ito opinion ko lang siguro kaya rin sa sobrang lakas ng Duterte, pinilit nilang dinala si Tatay Digong para kasuhan doon sa detention, sa ICC, nang sa ganun, hindi na makasama si former President Roa Duterte sa mga kampanya dito sa mga senatorial aspirant ng Duterte senatorial slate. Di ba? Akala nila malulumpo nila yung PDP laban, pati yung mga guests. Akala nila malulumpo nila. Mas lalong lumakas Di ba? Kaya nga, lagi niyong tatandaan mga kayon. Ako hindi ako nung una nalungkot ako. Noong March 11 nalungkot ako. Hindi ako nakatulog. Alam niyo yan, hindi ako nakatulog. Naghahanap ako ng update. Parehas tayo. Pati yung mga nanonood sa akin, ganun din yung naramdaman. Pero kasi isa lang yung kinakapitan ko Ang kinakapitan ko talaga, lahat ng bagay hindi mangyayari kung nang walang dahilan. Diyos ang may gawa at Diyos ang may dahilan. Totoo, mali. Di ba? Nangyari na. Naganap na. Nandun na si Tatay Digong. Nangyari na. Pero hindi yan hahayaan ng Panginoon natin nang walang dahilan. Gets? Paki-comment nga dyan. Gets? Di ba? Akala nila, mapapabaksak nila yung PDP laban. Mas lalong lumakas. Simula nung dinala si Tatay Digong doon. Yun yung sinasabi ko. Nakakalungkot, oo. Pero kung kakapitan mo yung Panginoon na alam mong hindi niya hahayaang mangyari ang isang bagay na walang dahilan, di ba?
Nagigets niyo ako? Di ba? Nangyari na eh. Nangyari na yung dapat mangyari. Nangyari na, naganap na yung mga dapat maganap. Eto na, nandito na tayo. Tapos na yun eh. Nandoon na si Tatay Digong. Pero tignan nyo, tignan nyo kung gaano kalakas yung senatorial aspirant ni Tatay Digong ngayon. Di ba? Lahat ng bagay may dahilan. Hindi yan mangyayari dahil aksidente o dahil pinili ng tao. No, no. Naniniwala ako doon sa taas na lahat ng nangyayari sa atin. Yun lang kakapitan mo. Kahit hindi na sa case ni Tatay Digong, sa sarili-sarili natin battle, sa sarili-sarili natin battle, yung battle nyo dyan, yung battle ko dito, yung battle ng mga OFW, yung mga battle na nasa probinsya, lahat na nangyayari sa buhay nyo, may dahilan. Basta kumapit ka lang sa taas. Totoo yan. Yan lang lagi kong pinanghahawakan na every time na may mangyayari sa inyo na hindi nyo inaasahan, lagi nyong iisipin, hinahayaan yan ni Lord, ni God, dahil merong siyang dahilan. It's either para matuto ka, para matuto tayo, para matuto sila, o pinipigilan lang ng Panginoon yung mga bagay na hindi dapat mangyari sa iyo, na hindi mo pa matatanggap, na hindi mo pa kayang tanggapin, 'di ba? Kumbaga delayed gratification. Yan, 'di ba? Totoo yan. Diyan ako kumakapit lagi. Yan sa salita na yan. Na hindi yan hahayaan ng Panginoon natin ng walang dahilan. Okay? Yun lang yun. Yun lang yun. Kita nyo yung dahilan, kahit papano ngayon lumilinaw na. Di ba? Oo, syempre masasaktan tayo. Lahat mabibigla. Nabigla naman di ba? Nabigla naman talaga lahat. Dahil biglaan naman talaga. Nasaktan tayo. Nasaktan kayo. Nasaktan sila rito. At higit sa lahat, mas lalo sila nasaktan doon sa kabila. Di ba? Akala nila malulumpo na nila yung PDP laban. Natanggalan sa totoo lang, natanggalan ng hindi paa di ba? Ang mga PDP laban niya ng paa. Siguro kung iyahan tulad natin sa table, nabutas mo man yung lamesa, di ba? Pero yung mga paa nakatayo pa rin. Di ba? Nakatayo pa rin. Magagamit mo pa rin naman yung table kahit putas. Di ba? Correct. Magagamit mo. Kinuha nila si Tatay Digong. Magagamit pa rin naman na itong gobyerno to, yung PDP laban, kahit wala si Tatay Digong, kahit kinuha nila. Pero it doesn't mean hindi na babalik yan. Di ba? Babalik yan sa tamang panahon at sa panahon ng Panginoon natin. Doon ako maniniwala. Di ba? Doon ako kakapit. Doon ako maniniwala. Kasi lahat yan may dahilan. Lahat yan. Hintayin nyo. Pwede ba doon sa pa-birthday na natin kay Tatay Digong? Yung PDP laban na straight. Yung 10, total official na yan na 10 na yan. Including Dr. Richard Mata. Di ba? Pwede ba regalo na lang natin kay Tatay Digong yun? Tapos tignan natin kung ano mangyayari pag nakapasok na yan mga yan. Tayo naman magbe-benefit. Tayo rin naman din makakapansin. Tayo naman din makakakita kung ano gagawin pag binoto natin to. Okay? Meron pa tayong video. Panoorin pa natin to. Ito kay Panoorin natin. Regalo na natin kay Tatay Digong yan. Personal na hiling ko sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Dyan, sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon. Masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC. Kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan, yung tatay ko. At isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na ako lakas.
mahirap din yung sitwasyon. Alam Mahirap ko, talaga. marami tayong nasasaktan ngayon Yes. dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So kailangan pakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo Yes. ngayon, andito kayo, nakikinig Totoo. sa akin. Wala ako masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue yung sagaa, pati yung sa PhilHealth ng mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Grabe. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat, mga Pilipino. Yung sinasabi ni Mayor Baste na wala na siyang masabi, totoo yun eh. Di ba? Kasi ganito. Alam ko, yung mga pumunta doon sa rally, kahit saan man, provinces man o dito man o sa ibang bansa, alam ko may mga ginagawa namang iba yan eh. I'm pretty sure. Iniwanan nila yung gagawin nila. Luto, labahan, hugasan, alaga, kung ano man yung trabaho, iniwanan nila para makisuporta, ipakita yung pagmamahal kay Tatay Digong. Yun yung sinasabi ni Mayor Baste na hindi maipaliwanag. Because that's unexplainable. Yan yung mga pangyayari na hindi mo maipapaliwanag pero ginagawa na lang. Di ba? Yan yun. Ano yan eh? How do I say this? Yun yung, I'm sure hindi lang, may nagawa na kayo ng mga bagay na unexplainable eh. Yung meaning na dahil sa pagmamahal, ginagawa mo kahit na marami kang gagawin. Diba? Na kahit marami kang dapat unahin, pero ginagawa mo siya ng walang dahilan at nakikita mo na lang yung sarili mo na ginagawa mo na lang siya. Yun yung word, sa tingin ko yun yung sinasabi ni Mayor Baste na hindi niya na mapaliwanag. Kasi that's unexplainable. That's pure love. Unexplainable. Gagawin mo na lang, magugulat at makikita mo na lang yung sarili mo na nandoon ka na sa sitwasyon na yun na ginagawa mo na lang dahil sa pagmamahal na yan. Di ba? Sabi niya, marami mga pwedeng unahin. Labahugas, alaga, trabaho. Pero andoon tayo sa kalye. Pinili natin yun at nakita natin yung sarili natin na nandoon at sumusuporta na lang. Gets? Gets yan. Gets yan mga kayo. Para doon sa mga bagong pasok sa akin, hindi kayo exempted yung mga viewers ko rito na kilala ko at kilala yung mga sinusuportahan natin. Tayong may common denominator. Para doon sa mga bago na nasa kabila na hindi walang pake, walang aware, hindi ayaw makialam sa gobyerno, ayaw maging aware doon sa nangyayari ngayon. Gumising na kayo. Kasi alam ko marami pa sila ron eh. Marami pa. Marami yung ayaw makialam. Ano yan? Ang tawag ko dyan, yung mga undecided. Di ba tayo, alam natin, lalo na yung mga regular viewers ko. Yung mga nasa kabila, yung mga naniniwala sa kabila. Pero mas marami pa rin talaga yung mga unaware. Meaning, yung mga ayaw mangialam, yung mga undecided, yung ayaw, yung magboboto na lang, magde-decide na lang kung sino iboboto sa araw mismo ng botohan. Gumising na kayo. Alamin nyo kung sino yung iboboto ninyo. Dahil sa totoo lang,
tayo rin naman ang gagawa niyan eh. At tayo rin naman ang sisisihin din naman natin yung sarili natin eh. Kaya kung ako sa inyo, alamin nyo na kung sino yung iboboto nyo bago pa tayo magka-eleksyon. Sa ganun, guminhawa naman tayo. 'Di ba? Guminhawa naman. Makaramdam naman tayo ng konting ginhawa sa buhay natin kumpara sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Ano na nangyayari ngayon? Sobrang ano na eh. Sobrang bulok na, nakakawala na. Para ang hirap maging Pilipino. Lagi ko yung sinasabi rito. Pasensyahan nyo na kung minsan may paulit-ulit tayo. Kaya ganun dapat eh, para matandaan, di ba? Pagka paulit-ulit natatandaan. Di ba? Pag ganun yun eh, what gets repeated, gets remembered. Parang nagme-memorize ka lang sa exam, di ba? Hindi mo matatandaan pag hindi mo paulit-ulit na binibig ka sa isipan mo. Ganun dapat. Paulit-ulit tayo na sa ganun, tumatak. Hindi lang sa inyo, dahil kayo alam nyo na yung mga sinasabi ko, para doon pa sa iba na bagong pasok at yung mga wala pa kaialam sa gobyerno natin, ito itatak nyo sa kukote nyo na kailangan umahon tayo. Ang priority ng mga politiko na yan, dapat tayo. Hindi yung kaalyado nila, hindi yung posisyon nila, hindi yung power nila. Diba? Dapat tayo ang unang priority nila dahil tayo ang nagtanggap sa kanila at naghalal, nagduklok at nagpaupo kung saan man sila sa upuan na yan. Diba? Diba mga kayon? I'm sure nagagets ako na ito mga to eh. Hindi para sa yung iba kasi minsan para sa mga napapadaan sa channel natin na gumising na kayo. 'Di ba? Tayo ang magde-decide niyan. Tayo ang magpapahinto sa mga korap na 'yan at tayo magbabago ng bansa natin. Lagi niyong tatandaan 'yan. Kaya lagi ko sinasabi yan dito. Okay? Maraming salamat mga kayo sa pagtutok dito sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan natin pag-usapan. Meron pa tayo mamaya. Maraming salamat po. Belated happy birthday kay Tatay Digong at sa lahat ng bagay nangyayari. May dahilan. May dahilan. Okay? Maraming salamat mga kayon. Thank you so much. God bless.